Tuloy pa rin po ang APEC Summit sa Russia. Kagabi nagbigay ng panayam si Pangulong Aquino at bukod sa mga napag-usapan sa mga pulong, sinagot niya rin ang ilang issue tungkol kay DILG Undersecretary Rico Puno. Mula sa Vladivostok, Russia, may ulat on the spot si Sandra Aguinaldo. Sandra? Marie, sa isang late-night briefing kagabi ay sinabi ni Pangulong Aquino na siya ang nag-utos kay DILG Secretary Rico Puno na i-secure ang mga dokumento sa office ni DILG Secretary Jesse Robredo. Sabi ni Aquino, ginawa niya ito matapos palalahanan ni Justice Secretary Laila De Lima na may mga confidential folders si Robredo na dapat i-secure. Yung daw pagtawag ni Secretary De Lima ay naganap nung kinagabihan ng Sabado na nawawala na itong si Secretary Robredo. Logical lang naman daw na iutos niya ito sa isang DILG Undersecretary dahil ang paliwanag ng Pangulo, dalawa lang naman ang USEC sa DILG, yung isa ay in charge sa local government at yung isa ay in charge sa police, fire at sa jail. At ito nga po si Puno. Batay sa mga naunang ulat, nagpunta rin si Puno sa condo unit ni Robredo para umano i-secure yung mga documents doon. Pero sabi ng Pangulo, baka raw inisip niyang ni Puno na pumunta pati sa condo dahil ang utos niya rito ay siguruhin walang mawawala sa mga dokumentong naiwan ni Robredo. Nilinaw po ng Pangulo na wala namang isinumite sa kanya na investigation report si Robredo laban kay Puno. Ang iniimbestigahan daw ay ang proseso ng procurement ng 9mm na baril para sa mga pulis at bilang DILG Undersecretary ay si Puno nga ang in charge sa PNP. Para sa Pangulo, inosente si Puno hanggat hindi napapatunayang nagkasala ito. Sa kabila nito ay pinag-iisipan ng Pangulo na palitan na si Puno bilang DILG Undersecretary. Posible raw na ipalit dito si PNP Chief Nicanor Bartolome na magre-retiro na sa Marso. Kinausap na raw ng Pangulo si Bartolome kung pwedeng mag-retire ng maaga para din hindi naman ibago yung makakapalit niya bilang PNP Chief lalo pa papalapit na rin ang eleksyon. Sinisiguro lang daw kasi ng Pangulo na kung may aalisin siya sa pwesto, dapat ay may kapalit agad. Hindi pa nako-confirm ng Commission on Appointments si Marojas at kung mawawala nga daw itong si Undersecretary Puno ay baka wala halos mamumuno doon sa DILG. Nang tanungin ng Pangulo kung bibigyan niya ng ibang pwesto si Puno, ang sagot ng Pangulo ay posible raw ito pero depende na rin ito kung interesado pa si Puno sa ibang posisyon. Kaugnay naman Maris dito sa APEC sa Vladivostok, Russia. Malabo ng matuloy ang bilateral meeting sa pagitan ni Pangulong Aquino at President Hu Jintao. Hindi raw kasi nagtugma ang schedule ng dalawa at aalis ang eroplano ng Pangulo dito ng 4 p.m. oras sa Pilipinas. Pero natuloy naman ang meeting ng Pangulo sa mga pinuno ng Vietnam at Malaysia at pinag-usapan nila ang pagtutulungan, partikular doon sa pinag-aagawang mga teritoryo sa West Philippine Sea. So yan muna, Maris, ang pinakahuling ulat mula dito sa Vladivostok, Russia. Maris? Sandra, sinasabi mo sa Marso pa nakatakdang magretiro itong si PNP Chief Bartolome pero siya na yung iniisip ni Pangulong Aquino na ilagay sa pwesto. Ano ba to? Tanggal na ba si Yusek Rico Puno sa pwesto o pinag-iisipan pa lang siyang tanggalin? Ang sinabi sa atin ni Pangulo Aquino, hinihintay pa niya yung mga resignation. So parang ang pagkaintindi ko dito, Maris, ay wala pa sa table niya yung resignation ni Yusek Puno at gayon din ito namang si PNP Chief Nicanor Bartolome ay kinausap pa lamang niya na kung pwedeng magretiro na siya ng maaga at pumwesto na sa DILG para nga daw kung sakali mang may yung papalit sa kanya bilang PNP Chief ay hindi na mangangapa lalo pat malapit-lapit na rin ang eleksyon. Ibig sabihin, Sandra, ini-expect niya na yung resignation ni Undersecretary Puno. O nga di ba napabalita na nag-resign na raw ito pero nung tinry namin i-verify sa Pangulo yan na kung totoong nag-resign na si Undersecretary Puno, ang sinasabi niya wala pa sa table ko, wala pa nakakarating sa kanya. So parang hindi natin na matiyak ngayon, Maris, kung resign na ba o ano. Pero ang talagang iginigiit ng Pangulo, ayaw niya ring may mabakante tapos walang papalit agad. So, at the moment, ang
palagay natin ay nandiyan pa rin talaga si Yusek Puno pero siya ay on the way out na. In the meantime, Sandra, ang understanding natin ay magsasagawa rin ng investigasyon ang Senado dito kaya Undersecretary Puno. In the meantime, habang isinasagawa yung investigasyon na yon, ay posible rin siyang ilipat pa sa ibang pwesto sa gobyerno. Ang sinasabi ng Pangulo ay, kasi ano rin to, matagal na niyang kakilala to, kumbaga kaibigan niya Ang gusto rin daw niya malaman kay Undersecretary Puno ay kung gusto pa nito na magkaroon ng kahit anong pwesto dahil nga daw maaring hindi sanay si Yusek Puno dun sa mga ganitong kontrobersya. So, yun din ang gusto niya malaman. Pero nung tanongin namin kung gusto niyang bigyan pa ng posisyon, ang sabi niya ay posible. Alright, maraming salamat, Sandra Aguinaldo.